Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Exodus, Kabanata 20, talatang 16. Ito ang sinasabi: huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos at mapagpala, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw, Diyos, ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan upang kami, O Diyos, ay magpatuloy na humarap sa hamon ng buhay dito sa mundong aming ginagalawan. Dalangin namin, O Diyos, na pagpalain mo ang iyong mga anak na patuloy na sumusunod sa iyo at ng may pasasalamat. Dalangin namin na ingatan mo ang aming mga mahal sa buhay, ng aming mga anak, asawa, at mga kapamilya, kaibigan, sa lahat ng kanilang mga gawain sa buhay. Dalangin namin na pagalingin mo ang mga may karamdaman upang ma-restore ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman. Ibalik mo ito, O Diyos. Abutin mo ang kanilang mga karawan upang magiging malakas muli at maibalik ang lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Dalangin din namin, O Diyos, ang aming mga kaibigan na mangingisda, na sila'y ingatan mo sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot nang ang malakas na hangin ay kanilang naranasan at ito iyong pinahinto. Gayon din po, O Diyos, sa mga kaibigan namin mga magsasaka, patuloy mo silang ingatan sa ilalim ng langit, Panginoon. Maraming na sobrang init ang panahon ngayon, Panginoon. Ingatan mo sila na hindi sila magkaroon ng karamdaman. Lord, pandungan mo po ang aming mga kapatid na ito upang hindi sila, O Diyos, magkakasakit, Panginoon. Panginoon, dalangin namin na patuloy mong abutin ang mga anak mo. Ang mga anak mo may mga suliranin sa buhay. Ito may financial or spiritual, emotional, or relationship, Panginoon. Lord, abutin mo sila. Ibalik mo ang mga nawala sa kanila, Panginoon. Panginoon Jesus, maraming salamat po sa mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ayon sa Biblia, ang pagsisinungaling ay pagkakaila o pagbubulaanan sa kapwa na ibinibilang na kasalanan sa paningin ng Diyos. Levitico, Kabanata 6, talatang 2 hanggang 3. At sa Israel ay naging kautusan na huwag silang magkalat ng kasinungalingan, na huwag makikipagkayari sa masama, na maging saksing
sinungaling. Exodus, Kabanata 23, talatang 1. Kung ang sino man ay magkasala at sumuway sa Panginoon na magbulaan sa kanyang kapwa tungkol sa isang habilin o sa isang sanla o sanakaw o pumighati sa kanyang kapwa o nakasumpong ng nawala at ipagkaila at sumumpa ng kasinungalingan sa alinman sa lahat ng ito na ginawa ng tao ng pinagkakasalahan. Huwag kayong magbabalita ng kasinungalingan. Huwag kayong magsisinungaling para tumulong sa isang taong masama. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagsisinungaling? Kasalanan ba ang pagsisinungaling? Malinaw, mga kaibigan, malinaw na sinasabi sa Biblia na ang pagsisinungaling ay kasalanan at hindi nakalulugod sa Diyos. Ang unang kasalanan sa mundong ito ay kinasasangkutan ng kasinungalingang sinabi kay Eva, kasama sa 10 utos na ibinigay kay Moises. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Exodus, Kabanata 20, talatang 16. Sa unang iglesia, sina Ananias at Sapphira ay nagsinungaling tungkol sa isang donasyon upang magmukhang mas mapagbigay kaysa sa tunay na sila. Mahigpit ang pagsaway ni Apostol Pedro dito. Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo? Ang paghatol ng Diyos ay mas mahigpit. Ang mag-asawa ay namatay bilang resulta ng kanilang kasalanan ng pagsisinungaling. Mga Gawa, Kabanata 5, talatang 1 hanggang 11. Hindi ba't ikaw ang may-ari ng lupang iyon bago mo ibininta? At nang maibenta na, hindi ba't nasa sa iyo ang pagpasya kung ano ang gagawin mo sa pera? Bakit mo pa nagawa ang ganito? Nagsinungaling ka, hindi lang sa tao, kundi lalong-lalo na sa Diyos. Ngunit isang lalaking nangangalang Ananias, kasama ang kanyang asawang si Sapphira, ang nagbili ng isang tinatangkili. Itinabi niya ang bahagi ng halaga para sa kanyang sarili. Ito ay alam din ng kanyang asawa. Dinala niya ang ilang bahagi at inilagay sa paanan ng mga apostol. Ngunit sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling ka sa banal na Espiritu at magtabi ng bahagi ng halaga ng lupa para sa iyong sarili? Nang ito ay nanatili pa sa iyo, hindi ba ito ay sa iyo? Nang ito ay pagbili, hindi ba ito ay nasa ilalim ng iyong kapangyarihan? Bakit binalak mo ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos.
Nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito, siya ay natumba at namatay. Nagkaroon ng malaking takot ang lahat ng mga nakarinig ng mga bagay na ito. Ang mga kabataang lalaki ay hindi tumindig at binalot siya at kanilang binuhat palabas at inilibing. Pagkalipas ng halos 3 oras, ay dumating ang kanyang asawa. Pumasok ito na hindi nalalaman ang nangyayari. At sinabi ni Apostol Pedro sa kanya, "Sabihin mo sa akin kung ipinagbili ninyo ang lupa sa ganitong kalaking halaga." Siya ay sumagot, "Oo, sa ganitong kalaking halaga." Sinabi ni Pedro sa kanya, "Bakit kayo nagkasundo na tuksuhin ang Espiritu ng Panginoon? Narito ang mga paa ng naglibing sa iyong asawa ay nasa pinto at dadalhin kanila sa labas." Agad na bumagsak ang babae sa paanan ni Pedro at namatay. Pagpasok ng mga kawataang lalaki, nasumpungan nila siyang patay. Dinala nila siya at inilibing sa tabi ng kaniyang asawa at nagkaroon ng malaking takot at buong kapulungan at sa lahat ng mga nakarinig ng mga bagay na ito. Sinasabi sa Kolosas, Kabanata 3, talatang 9, "Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito." Ang pagsisinungaling ay nasulat sa unang Timoteo, Kabanata 1, talatang 9 hanggang 11, bilang isang bagay na ginagawa ng mga makasalanan. Higit pa rito, ang mga sinungaling ay mapapabilang sa mga hahatulan sa mga huling araw, ayon sa pahayag, Kabanata 21, talatang 8. Sa kabaliktaran, ang Diyos ay hindi kailanman nagsisinungaling. Tayo, Kabanata 1, talatang 2. Siya ang pinagmumulan ng katotohanan. Imposibleng magsinungaling ang Diyos. Tinawag ni Jesus ang kanyang sarili na ang daan, katotohanan at buhay. Juan 14:6. At inaasahan niya na ang mga sumusunod sa kanya ay mga taong nasa panig ng katotohanan. Ang katotohanan ay dapat ipahayag sa pag-ibig. Efeso, Kabanata 4, talatang 15, na humihimok ng pag-asa sa mga naghahanap ng katubusan mula sa mga kasinungalingan ng mundo. Manalangin tayo. Diyos Ama, nasa iyong mga kamay ang aming pag-asa at ang pagtitiis namin ay magbunga nawa ng kabutihan sa pamagitan mo. Pagpalain mo po kayo ng mapagmahal at makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesus, ipinapanalangin po namin ang mga kapatid namin na naliligaw ng landas. Naway matagpuan nila ang liwanag at tanggapin nila ang inaalok mong pagbabagong buhay para sa kanila. Panginoong Hesus, sa umagang ito, pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig ng iyong mga salita at sinasagawa, Panginoon. Tulungan mo sila sa lahat ng kanilang mga ginagawa sa araw na ito. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka
Paliwanag ginawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen at amen.